Basura. Oo, basura. Ito, tsaka ito. Yan. Ito pang isa. Matatawag bang contents yung mga yan? Hindi. Tawag dyan, basura. Okay? Kasi bakit? Ang isang bagay na wala kang makukuha, basura. Kaya nga ang tawag sa mga chichirya ay junk foods eh. Kasi pagkain sila pero wala kang makukuha, kaya ang tawag doon, junk. Ano ba ang junk sa Tagalog? Basura. Okay? Ngayon, okay, alam kong wala kang pake sa akin at wala rin akong pake kung wala kang pake sa akin, pero ang gusto ko lang sabihin sa'yo na kailangan mo na mag-isip. It is now the right time for you to think. The fact na nakikita mo tong video na to, napapanood mo to, sabihin, it is now your chance to think na kailangan ko pa rin bang i-follow tong mga to. Okay, wala akong hard feelings for them. Wala akong hard feelings sa mga gumagawa na mga content na to, kung content ba tawag nila sa mga to. Ang sa akin lang, concern ako sa'yo, concern ako sa mga nanonood sa kanila. Kasi bakit? Sila, wala silang pake eh. Bakit? Paano ko nasabi wala silang pake? Sila, kada view mo sa mga videos nila, kada tapos mo nung mga videos nila, like mo, o minsan meron ka pang comments sa mga videos nila, sila kumikita sila doon. Okay? Yung mayaman sila doon. Kaya, tapos ikaw, anong benefit sa'yo ng mga videos nila? Natatawa ka, matutuwa ka sa kanila? Nakakatuwa ba yun? Nakakatuwa ba itong mga ganito na crush ko si Zainab, prank kay Camille? Di ba? Nakakatawa doon? Girlfriend mo tapos ipaprank mo na meron kang gusto ibang babae. Tama ba yun? Meron pa to meron pa tong mga yung mga pregnancy, prank, mga ganyan, fake proposal. Imagine ha. Ilang panahon pa, tapos puro ganito yung content ng mga pinapanood natin, yung mga content na laman ng mga so-called influencers na mga to. Kasi tandaan natin ha, meron dalawang uri ng influencers. Good influencers at isang bad influencers. Ngayon, matuturing ba sila mga good influencers kung ganito yung mga ipinapromote nila sa mga kabataan? Kaya, hindi na nakakapagtaka. Kaya itong mga kabataan ngayong mga panahon na to ay masyadong wild, masyadong mga masyadong mga punong-puno ng emotion. Kasi bakit ito yung mga taong pinapanood nila, ito yung mga influencers na pinapanood nila, ito yung mga videos na lumalaman sa mga isip ng mga batang ito. Matakin mo naman, anong aral yung makukuha mo? Anong content ha? Siyempre, kaya nga sabing content, may laman, merong content. Ano yung makukuha mo? Doon sa isang prank na kakalubuhin mo yung kaibigan mo, tapos pag nagalit yung kaibigan mo, ikaw pagalit? Diba? Anong prank anong content yung makukuha mo sa prank na, isusudos mo yung uncle mo, akitin mo yung uncle mo, tapos gusto mo, what? Diba? Anong klaseng mga pag-iisip to? Ulitin ko, wala akong hard feelings sa kanila, okay? And to be honest, I just viewed their video na alam niyo yun, just for this. Kasi, alam ko na na sikat itong mga to kasi, umaabot ng milyon itong mga subscribers nila. May mga 8 million, may mga 5 million, 2 million, and million yun, dude. Million. Hindi lang ito libo. Okay? Million to. Sabihin, ganito karaming mga tao, yung mga nai-influensya nila, yung mga nanonood sa mga videos nila. And, ito isang example na to ha, just in 2 days, for just 2 simple days, umabot ng 2.5 million yung kanilang views. Sa 2.5 million na views na yon, ilang kabataan yung nalaso ng utak nun? Ilang kabataan yung nakapag-isip na okay lang pala ang ganun? Kaya pala okay lang pala yung kasi ginagawa ng mga to eh. Ina-idolize tong mga to ng mga batang yon. Okay? Yung mga teachers, hirap na disiplinahin yung mga anak ng mga estudyante nila. Tapos sisisihin pa sila ng mga magulang
ng mga estudyante nila kapag hindi nila na disiplina ng tama. Kasi bakit? Pinapabayaan lang na ganito yung pinapanood. Anong makukuha mo sa mga taong, sa mga content na to? Di ba? Grabe, nakakalungkot. Okay? Kasi bakit? Imaginein mo, tingin ko at naniniwala ako, mga bata ang laman ng mga subscribers na ito. Okay? Pag sinabi kong bata, okay? Teenagers, young adults, mga young couples. Kaya hindi nakakapagtaka na ang daming nabubuntis ngayon ng mga bata, 'di ba? 13 pa lang, alam ko 13, yung pinaka 13, 14. Yung highest rate of pregnancy. Kasi bakit? Mantakin mo 'to, 'di ba? At kahit sabihin natin na ito yung content nila, hindi mo masasabing child friendly yan. Kasi unang-una, walang MTRCB sa YouTube. Walang makakapagsabi na ito pang bata yan, rated G yan. Ito pang pang okay lang to, pang teenager to kasi medyo may isip na rated PG yan. O ito medyo pang matanda to, SPG. Walang ganun sa YouTube. Dude, walang ganun sa YouTube. Ang for kids sa YouTube, yung mga Johnny, yes papa, yung mga ganun. Pero hindi na pinapanood ng mga bata, ang pinapanood nila ito mga prank na ito. Ewan ko ba, pwede mo naman pasahin ng mga tao na hindi ka nanduloko o nandadamay ng ibang tao eh. Diba? Pwede naman na gumawa ka ng nakakatawang scene, nakakatawang content na hindi mo kailangan mantapak, mangduro ng girlfriend. Just for the views, duduruin mo yung kinakasama mo, yung asawa mo o yung girlfriend mo, just for the views. Diba? Kaya kayo mag-isip kayo, dude. Mag-isip kayo. Kung ipapagpatuloy nyo pa rin ba ang panonood sa mga ganitong content or stop ka na. Maraming YouTube video creator ang wholesome ang binibigay na matitino yung laman. Ito, isang example, si Kuya Jericho Arceo, sila Pastor Tel Journal. Itong mga yan, itong si Kuya Enzo TV. Yan. Ayan, dapat ng mga pina-follow nyo. Kasi bakit? Pwede kang sumaya na hindi ka pinahainan ng mga ito hindi niya soft porn yan eh. Yung mga pinapakita yung mga nila, yung mga katawan nila ng di ba? Hindi mo na mapapanood sa sa mga educational something. Hindi. Sa mga sites sa mga pornography sites niya mapapanood yung mga ganyang content. 'Di ba? Ay naka. No, ay nataga. I just want you to know, okay? Marami pang mga YouTubers, mga video creator, o sabihin kong content creator kasi may laman talaga yung kanilang content, okay? Yan. Kung gusto mo ng medyo malakas ang trip, yan, si Kong TV. Pero ito, yung mga to, 24 hours, yung GF prank, gone wrong. Nagsayang ka lang ng 10 minutes. Nagsayang ka lang ng 10 minutes. Okay? Kasi bakit? Pipit nila maka 10 minutes yan. Kasi bakit? Hindi yan mamamonetize. Hindi sila kikita dyan kapag walang 10 minutes yan. Okay? Hindi na nyo pipitin na maka 10 minutes yan. Okay? Kaya, just to end this, concern ako sa iyo kaya ako ito ginagawa. Wala akong hard feelings sa kanila. Ayoko lang nung laman ng mga ginagawa nila. Okay? Hindi ako galit or hindi ko sila hate. Ang ayoko yung laman, yung idea ng pinopromote nila sa mga videos nila. Okay? I will not call it content because those are trash. Trashes yun. Mga basura yun. Okay? Kaya ikaw, kung ito ay pinapanood mo at nakaabot ka sa punto ng video na ito, you have an option. Meron kang chance to think. If you are going to continue sa panonood ng mga gantong content, I'm just concerned sa'yo. Hindi mo deserve to. Hindi mo deserve itong mga gantong panoorin. Okay? Mahal ka ni Lord kaya ayaw niya na ganito yung mga pinapanood mo, yung mga nonsense. Okay? Buti ko dito content. Trash tong mga to. Mga basura. Okay? Kaya kung gusto mo,
ng mga wholesome content. Search mo yung mga playlist ko dito, yung mga videos kong ginagawa, at sa mga iba ko pang sinabing mga personalities at influencers talaga tong mga to, para makakuha ka ng good point of view. Tumatanda ka na, kailangan mo ng magandang point of view sa buhay, at hindi to maganda. Okay? So yeah.